Hello po Sir Neb, ako po si Mario. 1995 nang mangyari itong ikukwento ko. Sa amin yon sa Bukidnon. 14 pa lang ako nun. Namumuhay kasama ang lolo ko. May mga alagang baboy si lolo. 3 puti at isang may konting batik. Nakalagay sila sa maliit na kulungan. Tumutulong-tulong ako syempre sa pag-aalaga ng mga baboy. Pakain at paligo lang naman. Hindi naman mabigat na gawain. Isang gabi, nagising ako kasi naiihi ako. Tulog na nun si lolo. Lumabas ako ng bahay namin. Dumiretso ako sa halamanan sa labas ng bakuran. Talagang sumuot ako sa mga halaman kaya hindi ako basta makikita. Habang umiihi, may narinig akong kaluskos sa medyo malayo. Tipo ng kaluskos na may lumakad sa damuhan. Lumingon ako. Nakita ko yung isang tao. Madilim yung paligid kaya parang anino lang yung naaaninag ko. Pero kita kong medyo malaki yung pangangatawan niya. Tapos matangkad. Lumakad siya ng mabilis palapit sa bahay. Nung makalapit siya, ay nailawan siya ng liwanag ng lampara mula sa bintana. Doon ay nakita ko yung isang lalaki. Magulo yung buhok at medyo maitim ang balat. Tinapos ko yung pag-ihi. Inayos ko yung salawal ko. Hindi ako matatakoting bata noon, kaya lumakad ako palapit sa kanya. Sa isip ko pwede naman akong sumigaw pag may ginawa siyang mali. Ayos na yun para marinig ako ni lolo. Nung malapit na ako, ay tinanong ko kung sino siya. Doon na siya napalingon sa akin. Nagulat ko yata kasi mabilis siyang tumakbo papunta sa likod bahay. Kinabahan ako. Hindi naman kasi siya tatakbo bigla kung wala siyang binabalak na masama. Pumasok ako sa bahay. Kumuha ako ng kandila at sinindihan ko. Pagkatapos ay lumabas na ako. Inilawan ko yung paligid. Wala na akong makitang tao. Napakamot ako sa ulo. Mabilis lang naman kasi akong kumuha ng kandila. Imposibleng bigla na lang siyang mawala. Kaya naisip kong nasa paligid lang siya. Inilawan ko yung paligid hanggang sa mapadaan ako sa kulungan ng baboy. Lalagpasan ko lang sana yon nung may mapansin akong kakaiba. 5 baboy na yung nandoon at merong itim na baboy na nakahalo sa mga alaga namin. Hindi yun yung batik na baboy. Purong itim talaga siya. Nakahiga lang siya doon. Nakasiksik ang mukha sa isang sulok. Nanuyo yung lalamunan ko. Alam kong may mali. Kaya naman kinuha ko yung walis tingting. Lumakad ako papunta doon sa itim na baboy. Mula sa labas ng kulungan ay hinampas ko yung baboy. Napaigik ng malakas yung baboy. Sunod ay nagulat ako nang bigla siyang lumundag palabas ng kulungan. Sa gulat ko ay napasigaw ako ng malakas. Akala ko talaga ay tatakbo siya palayo, pero bigla niya akong nilundagan. Napatihaya ako. Nabitawan ko yung kandila. Namatay yun nang mapunta sa putikan. Takot na takot ako nun kasi nakaibabaw na sa akin yung itim na baboy. Wala akong magawa kundi tuloy-tuloy na sumigaw. Akala ko talaga ay katapusan ko na nun. Hanggang sa biglang bumulyaw si lolo. Kita kong nandoon siya sa may pinto ng kusina. Lumabas siya. Dala ang isang lampara at itak. Agad na tumakbo yung itim na baboy. Ako naman ay mabilis na bumangon. Tumakbo at yumakap kay lolo. Tinignan namin yung mga pinuntahan ng baboy. Medyo madilim doon, pero kitang-kita namin ang anino ng isang tao. At sigurado akong siya rin yung sumilip sa bintana. Agad din namang nawala yung tao sa dilim, kaya pumasok na kami ng bahay. Doon sinabi ni lolo na malamang ay aswang yun. At mabuti na lang daw talaga. Nakita ko yun at napasigaw ako bago pa may mangyaring masama. Maiksi lang po itong ibabahagi ko. Ilang minutong experience ko lang kasi ito. Pero hindi maitatanggi na ito na yata yung pinaka nakakatakot na naranasan ko. Kayla nga po pala ang pangalan ko. Taga Jensan po ako. Bago pandemic ay nagplano kami ng mga office mates ko na magbakasyon sa Samal Island. Bale, team building na rin namin yon
Siyempre kasama sa gala namin yung swimming at iba pang water activities. Tapos napagkasunduan din naming mag-caving. Marami rin kasing magagandang kuweba doon sa Samal. Game na game naman ako. Hindi ko naman kasi first time na mag-caving. Pumunta kami sa isang kuweba. Doon yun sa isa sa mga isla ng Samal. Pakay naming hanapin yung sinasabing waterfall sa loob ng yungib. Medyo mahirap yung daan. Marami kasing bahagi na masyadong makitid. Pero kinaya naman namin. Hanggang sa may napansin akong palikong bahagi. Kasya lang ang isang tao doon. Nagtaka yung tour guide namin. Dapat daw kasi ay walang daan doon. Kahit kami ay nagtaka rin. Imposible naman kasing bigla na lang lumutang yon nang hindi alam ng mga taga roon. Bida-bida ako. Pumasok ako. Pinigilan pa ako ng tour guide. Di pa nga kasi niya alam kung anong nandoon. Pero sabi ko ay mag-iingat naman ako. Lumakad ako ng ilang hakbang. Todo ingat ako. Iniilawan ko ng flashlight ang bawat madaanan ko. Nung makakatatlo o 4 na metro na ako, nagtaka ako. Hindi ko na kasi marinig yung mga kasama ko. Lumingon ako at laking gulat ko nung wala na akong madaanan. Hindi ko alam kung paano nangyari. Basta parang nawala yung dinaanan ko. Mabatong pader na lang talaga ng kuweba yung nandoon. Natatakot na ako nun. Inilawan ko yung paligid. Wala talaga. Kaya lumakad ako doon sa dapat ay pupuntahan ko. Pero lalo akong natakot. Dead end na naman kasi ang nandoon. Natrap ako sa isang espasyo na ilang metro lang ang haba. Pinagpapawisan na ako. Sinubukan kong magtawag. Subigaw na ako. Pero wala akong marinig na tumutugon. Sigaw ako ng sigaw. Hanggang sa napansin kong kinakapos na ako ng hininga. Nauubos na yata yung oxygen doon sa kinaroroonan ko. Sa mga hindi po nakakaalam, normal ang ganoong hangin sa ilalim ng kuweba. Kulob talaga kasi ang lugar. Pero sa sobrang pagkatakot ko ay hindi ko na yun naisip gaano. Kinakapa-kapa ko yung pader. Wala pa rin talaga. Umiiyak na ako. Ilang minuto pa ay nahilo na ako dahil sa kawalan ng hangin. Naupo na lang ako sa may sulok. Doon sa dapat ay bukasan na pinasukan ko. Iyak lang ako ng iyak doon. Pakiramdam ko nga rin ay sumisikip na yung paligid. Tumayo ako uli. Sinubukan kong lumakad na naman papunta sa kabilang dako. Lumakad ako ng lumakad. At nagtataka na naman ako kasi nakita ko na roon yung bukasan. Nandoon yung mga kasama ko. Maging sila ay takang-taka rin kung anong nangyari sa akin. Ba't daw bigla na lang akong nawala at parang hindi maipinta ang mukha ko. Kinuwento ko sa kanila yung nangyari. Maging sila ay kinilabutan din. Kaya sabi ng tour guide namin ay umalis na lang kami. Tapos try na lang naming bumalik bukas. Pumayag naman ang grupo. Umalis nga muna kami. Ramdam din kasi nila na may mali sa kuwebang yun nung time na yun. Yun nga lang ay hindi na kami nakabalik ng sumunod na araw. Kinulang na kasi kami sa oras sa schedule. At isa pa ay parabang natakot na akong bumalik dun. Kamusta po sa mga nakikinig sa Pinoy Creepypasta? Share ko lang po sana itong karanasan ng papa ko nung binata pa siya. Siguro ay nasa 15 o 16 pa lang siya nito. Sa isang barangay po ito sa Quezon Province. Nagtatrabaho si papa sa isang karinderya. Medyo malaki yung karinderya na yon. Tumatanggap din sila ng pa-order na hinahatid sa bahay ng mga customer. Kailangan lang ma-order na yung mga pagkain isang araw bago ihatid. Para iwas aberya. Wala pa kasing linya ng telepono sa kanila nun. Silbidor si papa sa karinderya. Pero minsan din ay nauutusan siyang maghatid gamit ang bisikleta. Isang gabi, may hinatid si papa na order. Mag-aalas 7 na ng gabi nun. Bitbit niya yung supot na may adobong baboy at sinigang na isda. Binilisan niya yung pagpadyak kasi bagong luto yung sinigang. Buti nang makarating sa customer habang mainit pa. Huminto siya sa harap ng bahay ng customer.
Walang bakod yung bakuran kaya rekta siya sa harap ng pinto. Hindi siya nagdalawang isip. Talagang nilakasan niya agad yung boses niya. Kilala naman kasi niya yung nandoon. Tinawag niya yung customer na si Ate Betty. Walang sumagot, kaya nagtawag uli siya. Doon na siya may narinig na kaluskos mula sa loob. Sigurado siyang may tao, pero nakakapagtakang walang sumasagot sa kanya. Naghintay siya ng konti. Baka naman kasi pagbuksan na siya ng pinto. Kaso iba yung narinig niya. May narinig siyang nabasag. Doon yun sa isang bintana sa may gilid. Kung tama siya ay bintana yun ng kusina. Kinabahan si Papa, pero nilabanan niya yun. Mabilis siyang kumilos. Napatakbo siya papunta roon. Bitbit pa rin niya yung supot ng mga ulam. At doon nga ay may nakita siyang kakaibang tao. Matandang lalaki yun. Kulubot ang balat, tapos bansot ang pangangatawan. Medyo pandak at napakapayat. Ang kakaiba roon ay hubot-hubad yung lalaki. May bahid din ng tugo sa muka at bandang dibdib. Kalat din yung bubog ng bintana sa bakuran. Nagulat yung tao nang makita si Papa. Akto itong tatakbo. Sinigawan yun ni Papa. Kasabay noon ay hinagis din ni Papa yung hawak niyang mga supot. Tumama ang mga yun sa likod ng matanda. Napasigaw siya ng napakalakas. Naghalo yung sabaw ng sinigang at sarsa ng adobo sa likod niya. Pansin din ni Papa na umuusok yung balat ng matanda. Mabilis ding nangitim. Lumingon kay Papa yung matanda. Tinalasan siya nito ng tingin, kaya siya natigilan. Kinuha naman yung tiyempo ng taong yun para tumuloy na sa pagtakbo. Doon na naalala ni Papa sina Ate Betty. Sumilip siya sa nabasag na bintana at napasigaw siya sa nakita niya. Si Ate Betty kasi, pati yung asawa niya, 2 anak at ang tatay ng babae. Lahat sila wala ng buhay. Duguan sila sa loob ng sarili nilang bahay. Humingi ng tulong si Papa sa mga kalugar nila. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa kakaibang matanda. Ilang araw at gabi rin nilang sinuyod yung lugar na yon. Mahanap lang nila yung umatake sa pamilya. Ang kaso, hindi na nila natagpuan. Ang naiwan lang ay bakas ng mga paa sa bakuran. May mga nagsasabi na baka may nakaaway lang yung isa sa pamilya. Pero ang hindi nila maipaliwanag ay yung kakaibang itsura ng matanda na nakita ni tatay nung gabing yon. Ako po si Glenn. Sumulat po ako para ikwento itong kakaiba naming experience ng Kuya Ivan ko noong sa Samal Island pa kami nakatira. Sana po ay mabasa nyo itong kwento ko. Late 90s pa ito nangyari. Kung tama ang pagkakatanda ko ay 13 anyos pa lang ako nun. Sinama ako ni Kuya Ivan sa pangingisda. Bale, siya yung panganay namin. May sakit ang tatay namin kaya kami ni Kuya ang magkasama. Gabi kami lumarga. Maganda ang panahon at maraming bituin sa langit. Kaya kampante kaming namangka papunta sa isang bahagi ng laot. Maayos naman ang lahat sa mga unang oras namin doon. Hindi ganun karami ang huli, pero hindi naman kami inaalat. Hanggang sa may kumagat sa pain namin. Ito po yung pain na maraming hook sa tali. Ginagamit yon ng mga mangingisda para manghuli ng malalaking isda. Sinubukan kong hilahin. Malakas yung isda, kaya nagpatulong na ako kay Kuya. Pinilit namin yung hilahin. Pupukpukin na sana ni Kuya yung isda pagkaahon. Pero nagulat kami nung makitang maliit lang pala yon. Siguro ay mas malaki lang ng konti sa palad. Nakakapagtaka kung bakit yun ganoon kalakas. Ang ginawa ni Kuya ay nilagay niya agad yon sa timbang may tubig dagat. Lalo pa kaming nagtaka kasi hindi kami sigurado kung anong isda yun. Basta itim siya na pahaba ang katawan. Parang maliit na igat pero hindi naman. Meron kasi siyang parang isang sungay sa dulo tapos paharap yung pwesto ng patusok. Ang balak namin noon ay iuwi ng buhay yung isda at ipakita kay tatay. Baka alam niya kung ano yun. Babalik na sana kami sa pangingisda.
nung may napansin ako. May malaking isda na lumalangoy sa palibot ng bangka namin. Paikot-ikot siya. Malaki talaga. Kasing laki o mas malaki pa sa tao. Hindi nga lang namin makita ng malinaw kasi nasa ilalim siya ng tubig. Agad ay umisip ng paraan si kuya kung paano namin mahuhuli yun. Kaso bumilis yung kilos ng isda. Paikot-ikot pa rin siya. Pero paliit ng paliit yung ginagalawan niyang bilog. Ang nangyari ay nagdudulot siya ng malakas na alon papunta sa bangka. Nabahala kami kasi baka bigla kaming banggain. Pagewang-gewang na rin ang bangka noon. Nagulat kami nung biglang pumitik yung buntot ng isda sa tubig. Talsikan yung malalaking patak papunta sa mukha namin. Marami ring tubig ang nakapasok sa bangka. Gusto na sana ng kuya ko na imaniobra yung bangka palayo. Kaso mukhang ayaw talaga kaming paalisin ng isda. Hanggang sa nagtaka si kuya nung tumigil yung isda. Hindi na namin siya makita. Pero kinakabahan pa rin talaga ako. Pwede kasing nasa ilalim ng palayon at naghihintay ng tiyempo. Hindi nga ako nagkamali. Biglang may umahon sa gilid ng bangka. Doon banda sa kung saan yung timba na may kakaibang isda. Pero imbis na malaking isda ang umahon doon, isang braso ng tao ang nakita namin. Hindi namin makita yung may-ari noon kasi nga braso lang talaga yung lumabas sa tubig. Hindi rin kami makalapit kasi natatakot kami. Ang ginawa ng braso ay hinablot niya yung timba at binuhos niya sa dagat. Nakawala yung nahuli naming maliit na isda. Pagkatapos ay agad na siyang lumusong sa tubig. Doon na kami tarantang lumapit sa bahaging yon ng bangka at kitang-kita namin yung hugis ng malaking isda sa ilalim ng tubig. Lumangoy yun palayo hanggang sa hindi na namin makita. Nung makauwi, kinuwento namin yon kay tatay. Sabi niya hindi raw malabong isang sirena ang nakita namin. Pwede raw na alaga o pagmamay-ari niya yung isdang nabingwit namin at binawi lang niya yon sa amin. Good morning o good evening po sa lahat. Ako si Jessica, isa sa mga avid listeners nyo. Kakapakinig ko nga, naisip ko nang mag-share na rin ng personal na experience ko. Ito po ay nangyari noong 2010. First year college pa lang ako sa isang sikat na medical school sa Davao City. Di ko na lang babanggitin yung pangalan ng school, pero siguro naman ay mahuhulaan ito ng mga ka-alma mater ko. Sa isa sa mga building ng school ay medyo tagong classroom. Sa ika-4 na palapag po yun. Mula sa hagdan ay kakaliwa ka. Bababa ka ng mga 3 hakbang. Diretso sa dulo. Pagdating sa dulo ay liliko sa kaliwa. Doon may nag-iisang classroom na talagang nakatago. Doon nangyari itong ikukwento ko. Minsan siguro mga 7:00 ng gabi, tumambay kami doon ng iilang kaklase ko. Di kasi dumating yung prof namin, kaya chika-chika na lang kami habang gumagawa ng mga assignment. Ngayon may isang ireg student. Matanda siya sa amin ng 2 taon. Nagkwento siya na may malagim na insidente raw sa kwarto na yon. May babaeng estudyante raw na nabuntis ng isang prof at nagpakamatay siya sa mismong classroom na kinaroroonan namin. Marami sa amin ang natakot. Kasama na ako. Paniwalain kasi talaga ako sa mga multo-multo. Pero yung nagkwento ay biglang tumawa. Sabi niya hindi naman daw totoo yun. Kwento lang daw yun ng mga estudyante. Panakot kumbaga. Hindi pa siya nakontento. Sinabi pa niya na napakatanga naman ng estudyante na yun. Magpapagalaw tapos kukunin ang sariling buhay ng mabuntis. Pinagsabihan siya ng iba sa amin. Hindi nga naman kasi magandang husgahan yung mga taong hindi naman namin kilala. Pero hindi siya agad tumigil. Nagpatuloy pa siya sa biro niya. Lumipas muna ang ilang minuto bago siya tumahimik. Natahimik din kami. Marami sa amin ay nakatuon lang sa mga ginagawa. Pero sabay-sabay kaming napatili at napasinghap nang bigla na lang mamatay yung ilaw. Sumindi uli, tapos namatay na naman.
Sa takot namin ay agad kaming nagsitayuan at tumakbo papunta sa pinto. Nauna yung estudyante na nagkwento. Ang kaso, hindi namin mabuksan yung pinto. Merong pumipigil na mabuksan namin yon. Hindi siya nakalak. Nahihila naman namin ng konti para bumukas. Pero sadyang malakas yung kung anong pumipigil sa amin. May mga sumubok na buksan yung kabilang pinto. Pero ganoon lang din ang nangyayari. Tuloy-tuloy yung pagpatay-sindi ng ilaw. Pare-pareho na kaming nanginginig noon. Ako nga ay naiiyak na rin talaga. Hinahampas-hampas na lang namin yung pinto. Di bali na kung masira man, kundi man namin mabuksan. Umaasa kaming sana may makarinig sa amin. Wala rin kasing tao sa kabilang room bago ang kinaroroonan namin. Hanggang sa may kumausap na roon sa ireg student. Ang sabi humingi na siya ng tawad sa mga sinabi niya. Baka kasi nagalit lang yung kaluluwa. Kasi hindi niya nirespeto. Ayaw pa sana niya. Pero tuloy pa rin talaga yung pagpatay-sindi ng ilaw. Hindi pa rin namin mabuksan yung pinto. Kaya tinulak na niya yung kanyang sarili. Kinausap niya yung multo na hindi naman namin kilala. Naiiyak pa nga siya at nanginginig ng husto. Nagsorry siya kasi hindi niya akalaing totoo pala ang tungkol sa babaeng nagpakamatay. Makalipas ang mga 5 minuto ay tuluyan namang namatay yung ilaw. Hindi na yun sumindi uli. Sinubukan ng isang classmate ko yung pinto. Bumukas na uli. Doon na kami nakalabas. Hindi naman na naulit ang ganoong kababalaghan sa classroom na yon. Siguro dahil kapag nandoon kami ay todo ingat talaga kami. Todong pagrespeto kumbaga. Baka kasi matrigger na naman si ate at muling magparamdam sa amin. ...2018, nabuntis ang bunso kong kapatid na si Nikki. Ang nakakalungkot dun, namatay yung mister niya. Naaksidente yung minamanehong taxi. Kaya napaluwas ako bigla mula sa amin sa Mindoro, papunta sa Batangas. Gusto ko siyang bantayan, bilang ako yung ate niya. Nasa 5 buwan pa lang noon yung tiyan niya. Magdadalawang linggo na ako noon sa bahay nila Nikki. 10:00 ng gabi ay lumabas ako para magtapon ng basura. Doon pa yung tapunan sa may kanto, kaya kailangan ko pang lumakad ng mga 3 minuto. Nung pabalik na sana ako, dumaan ako sa malapit na tindahan. Bumili ako ng asin at itlog para sa lulutuin ko sa almusal. Nung malapit na ako sa bahay, may nakita akong gray na pusa sa bakuran. Tahimik lang na nakaupo sa lupa, tapos nakaharap sa bintana ng kwarto. Doon natutulog si Nikki nung mga oras na yon. Kinutuban ako ng masama doon sa pusa. Sinubukan ko siyang bugawin palayo. Kaso tumitig lang sa akin. Kinikilabutan ako sa titig na yon. Pakiramdam ko kasi ay isang tao yung nakatingin sa akin. Kaya dubukot ako ng binili kong asin. Isasaboy ko sana yun sa kanya. Kaso bago ko pa man siya matamaan ay tumakbo na siya palayo. Doon siya sa tawid ng kalye pumunta. Sinundan ko siya ng tingin. Pero wala akong makitang pusa sa tapat. Ang napansin ko lang ay isang babae. Siguro nasa mga 50 anyos. May konting uban na kasi yung buhok niya. Nakatitig sa akin. Kinabahan uli ako at lumakas ang masama kong pakiramdam. Kaya dali-dali na akong pumasok sa bahay. Pagpasok, nilagay ko yung mga binili kong itlog sa kusina. Pero bitbit ko pa rin yung supot ng asin. Nilak ko yung pinto. Pati lahat ng mga bintana ay sinarado ko. Binaba ko rin nga yung mga kortina. Tulog pa rin si Nikki. Talagang mahimbing na mahimbing. Hindi ko na ginising kasi ayaw ko siyang matakot. Tumayo ako sa tabi ng kama. Nakikiramdam lang ako. Pawis na ako nun at medyo nanginginig na rin. Hanggang sa parang lumundag yung puso ko sa gulat nung may kumatok sa sala. Nilakasan ko yung loob ko. Lumabas ako ng kwarto at pumunta ng sala. Kumatok uli yung kung sino man sa labas. Nagtanong ako kung sino yon. Kaso hindi siya sumagot. Katok lang talaga siya ng katok. Kahit anong pagtatanong ang gawin ko,
Kaya tinawagan ko na yung barangay. Sabi ko ay may nanggugulo sa amin. Sabi naman nila ay pupunta sila agad. Doon na tumigil yung pagkatok. Nakiramdam pa ako. Naghintay ng ilang sandali. Pabalik-balik ako sa sala at kwarto para mabantayan din si Nikki. Pero hindi na talaga kumatok uli yung nasa labas. Hindi nagtagal ay may dumating ng 2 tanod. Nagtawag sila mula sa labas at mukhang natataranta ang mga boses nila. Doon ko na binuksan yung pinto. Talagang nawindang ako sa nakita ko. May patay na pusang puti sa harap ng pinto. Basag yung ulo at butas ang tiyan. Kinausap ako ng mga tanod. Tinulungan din nila akong alamin kung sino yung nakita kong babae. Kaso hindi namin nalaman. Nakiusap nga lang ako na huwag sabihin sa kapatid ko ang nangyari. Ayoko kasing ma-stress siya bigla. Ang ginawa na lang ng barangay ay nirondahan nila yung mga bahay na may buntis tuwing gabi. Makalipas din ang ilang linggo ay lumuwas na kami ng kapatid ko pauwi ng Mindoro. Sabi ko lang baka mas makatulong sa kanya na mga anak doon sa lugar ng pamilya namin. Awa naman ng Panginoon ay malusog niyang naisilang ang pamangkin ko. Good evening po. Ako po si Dayan. Nag-message ako sa page nyo para i-share yung kakaibang karanasan ko. Nitong 2023 lang po ito naganap. 20 anyos pa ako noon. Namatay yung lola ko sa father side. Kaya mula Camiguin ay bumiyahe agad kami ni Papa papuntang Butuan. Galing Camiguin ay tumawid kami ng Cagayan de Oro. Tapos sumakay kami ng bus pa Butuan. Si Papa ay sa may bintana umupo. Ako naman ay doon banda sa aisle ng bus. Pa-cellphone lang ako nang maramdaman kong may nakatitig yata sa akin. Lumingon-lingon ako. Nakita ko yung isang lalaki. Nakaupo siya sa tapat na hilera ng mga upuan. Pero nandoon siya sa may likod ng konti. Mukhang nasa mid-30s yata. Wala namang kakaiba sa suot niya o sa itsura niya. Pero grabe talaga yung titig niya sa akin. As in, napakalagkit talaga. Ang malala pa ay hindi man lang niya yun tinatago. Kahit nung nakatingin na ako pabalik sa kanya. Hindi na ako komportable nun, pero pinilit ko na lang na huwag pansinin. Sa isip ko kasi, basta ba hindi siya lumalapit, ayos lang naman siguro. Hindi ko na sinumbong kay Papa. Tulog na kasi siya. Di ko na ginising kasi napuyat yun kakaiyak nang malamang patay na si Lola. Sa buong biyahe ay titig na titig sa akin yung taong yun. Nakahinga lang ako ng maluwag nung makarating kami sa Butuan. Taranta kong ginising si Papa. Halos hilahin ko na nga siya palabas. Nagtaka siya kung ano raw ba yung nangyayari sa akin. Nung makalayo na kami sa sinasakyang bus, ay doon ko binulong sa kanya. May lalaki nga na titig ng titig sa akin. Nilingon ni Papa yung bus. Napalingon din ako at nakita nga namin na nakatitig pa rin yung lalaki. Nakatayo na siya noon sa baba ng bus. Kinutuban na rin si Papa. Gusto niyang kumprontahin yung tao, pero mas gusto niyang unahin ang kaligtasan ko. Kaya agad na kaming sumakay ng tricycle. Ang problema, kahit nung nasa tricycle na kami, ay hindi pa rin ako mapakali. Lumingon ako. Wala namang ibang sasakyan na nakasunod sa amin. Lumingon pa ako hanggang sa napadako yung mata ko sa isang karinderya. Nanlamig ako nung makita ko na nandoon na naman yung lalaki. Nakatayo sa bandang gilid. Nakatitig sa sinasakyan namin. Sigurado rin ako na alam niyang nakatingin ako sa kanya. Nginitian kasi ako. Tapos dinilaan pa niya yung labi niya. Tumulo pa nga yung konting laway niya. Nanayo talaga yung balahibo ko nun. Sinabi ko yun agad kay Papa at nakita rin niya yun. Nakita kong namutla si Papa. Alam kong natatakot siya o nababahala. Bulong niya sa akin, hindi ordinaryong tao yun. At mukhang may masamang balak yun sa akin. Dapat daw ay umuwi na agad ako sa Camiguin. Kailangan ko raw kasing tumawid ng dagat para hindi ako masundan ng aswang. Kinilabutan ako lalo sa narinig ko.
Ayoko sanang maniwala na aswang yung lalaki. Kaso ayun na nasusundan niya ako. Nauuna pa nga. Kaya halata talaga na hindi siya ordinaryong tao. Nung makarating na sa lugar nila Lola, ay agad kaming bumaba ng tricycle. Tumakbo kami papasok sa bahay. Sinalaysay ni Papa sa mga kapatid niya yung nangyari. Tuloy ay magdamag akong bantay sarado ng mga tiyuhin at pinsan ko. Hindi man nila sabihin, sigurado naman akong nakikita nila sa labas yung sinasabing aswang. Nung sumunod na araw ay umuwi na agad ako. Hinatid ako ni Papa sa Cagayan de Oro kasama yung isa kong tiyuhin. Tapos ako na lang yung lumuwas pabalik ng Camiguin. Mabuti na lang. Tama naman ang sinabi ni Papa. Hindi na nga nakasunod yung kakaibang lalaki. Hi po mga kapasta. Jero na lang ang itawag niyo sa akin. Matagal nang sikyo dito sa Davao City. Pamilyadong tao na po. May 3 anak na 8, 11 at 13 years old. Kami ng pamilya ko ay listener nyo na mula pa noong pandemic. Kaya sana po ay magpatuloy pa kayo. Ito namang ibabahagi ko ay experience ng pamilya ko last year. Nag-book kami noon ng staycation dito lang sa Davao. Doon sa isang rest house na nasa tabing dagat. Sa bandang south po yun ng syudad. Mga bandang 9:00 ng gabi. Naglalaro na lang noon yung mga bata sa buhangin. Binabawal na kasi silang maligo sa dagat. Kami naman ni Mrs. ay nasa harap ng rest house. May hawak akong gitara. Kumakanta-kanta. Sinusulit namin yung bakasyon na pinag-ipunan ko talaga. Nagtaka kami kasi tumakbo palapit sa amin si Bunso. Siya po si BJ. Nahalata ko agad na takot yung bata. Umihikbi pa nga at medyo nanginginig. Tinanong siya ni Mrs. kung anong nangyari. Pinilit niya ang sarili na magsalita. Sabi niya may humihila raw sa kanya papunta sa dagat. Bata raw na puno ng buhangin ang muka. Nag-alala kaming mag-asawa. Baka may bata galing sa malapit na mga kabahayan. Tapos nang gugulo. Pero bago pa man namin maintindihan ng husto ang sitwasyon, ay tumakbo na rin palapit ang 2 pa naming anak. Yung ikalawa nga ay dumiretso papasok sa rest house. Ang panganay namin ang nagsabing may multo sa lugar na yon. Gusto pa sana namin siyang tanungin kung ano ba talaga ang nangyayari. Pero nagpumilit na siya na pumasok sa loob. Kahit yung bunso namin ay gusto na rin pumasok. Kaya sinamahan na sila ng mama nila. Susunod na rin ako nun. Sandali nga lang akong tumingin sa paligid nun. Wala naman akong nakitang mga tao o bata sa malapit. Pagkatapos ay sumunod na ako sa kanila sa loob. Bala ko sana ay doon nakausapin ng mga anak namin. Pero pagkasara ko ng pinto, bigla na lang itong kumalabog. Isang kalabog lang yon, pero talagang nagulat kaming 5. Tipo ng kalabog na parang sinipa ng isang beses. Kasunod ng kalabog ay may narinig kaming halakhakan ng mga bata sa labas. May napansin din kaming mga tumatakbo sa labas ng bintana. Doon ay tuluyan ng kumabog ang dibdib ko. Sigurado nga kasi ako na walang mga bata sa dalampasigan noon. Pero sa kagustuhan kong malaman kung ano ang nangyayari, ay nilakasan ko ang loob ko. Binuksan ko ng pabigla yung pinto. Agad ay natahimik din sa labas. Tipong may mga batang nag-iingay ng sarado pa yung pinto. Pero nang buksan ko, ay nawala sila sa isang iglap. Natakot na ako, pero gusto ko pa rin talagang alamin kung anong meron. Kaya lumakad pa ako palabas. Pipigilan sana ako ng asawa ko, pero tumuloy pa rin ako. Napahinto lang ako nung makita ko yung napakaraming mga bakas ng paa sa buhangin. Bakas ng mga paa ng mga bata. Sigurado akong hindi yon sa mga anak ko. Nakatsinelas kasi yung mga yon nung naglalaro sa buhangin. Isa pa ay napakarami nga noon. Sigurado ay gawa ng nasa 5 o 10 bata. Tinawag ako ni Mrs. Bumalik ako sa loob ng bahay at sinarado ko yung pinto.
may narinig uli kaming nagtatawa ng mga bata sa labas. Pinakalma na lang namin yung mga anak namin. Pumunta kami sa kwarto at nagdasal ng nagdasal. At nang sumikat yung araw, agad na kaming umalis. Kung ano man ang meron sa mga batang multo na yon, ay hindi na namin inalam. Good day po, Sir Neb. Ako po si Victor ng Mandaue City. Ibabahagi ko lang sana yung naging karanasan ko noong binata pa ako. 2006 ito naganap. 17 pa lang ako noon. Nagbakasyon ako sa isla ng Samal. Doon sa bahay ng mga pinsan ko at ng lolo namin. Ang pangalan ng pinsan ko ay Sherwin. Mula sa bahay nila, tanaw ang isang sikat na landmark sa isla. Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan nun. Respeto na lang po sa mga nangangalaga sa lugar. Pero kilalang haunted house po yun. Marami raw kasing multo. Yun din ang kwento nila lolo sa akin. Mahigpit pa nga ang paalala ni lolo na huwag akong lalapit sa bahay na yon. Nung time na yon ay patawa-tawa lang ako habang nakikinig sa kanila. Hindi kasi ako naniniwala sa mga multo-multo dati. Nakuha ko pang magsabi ng kung ano-anong kalokohan tungkol sa mga nakatira doon. Mga salitang nakaka-offend talaga. Isang hapon gumala kami ni Sherwin. Palakad-lakad lang kami sa malapit sa kakahuyan. Kumakain ng napipitas na mga bayabas. Tanaw namin mula roon yung lumang bahay sa malayo. Tapos ayun na naman ako. Nagsimula na naman akong kutsain yung bahay na yon. Kesyo luma at sira-sira na nga. Sabi ko pa nga, maski siguro multo ay hindi natitira sa ganoong lugar. Pinagsasabihan ako ni Sherwin. Kaso ayokong paawat. Sige pa rin ako sa kung ano-anong sinasabi. Hanggang sa niyaya na lang niya ako na umuwi sa kanila. Tumalikod kami para lumakad na nga pa uwi. Pero makalipas ang ilang sandali, napahinto kami. Gulat na gulat kami. Kasi nasa harap namin yung lumang bahay. Napalingon pa nga ako. Kasi nga tinalikuran na namin dapat yun. Wala na sa likod namin yung bahay. Nasa harap na talaga namin. Kinabahan ako, pero hindi ako nagpahalata. Ginawa namin ay tumalikod na lang kami uli. Binilisan namin yung lakad para makauwi na. Pero ayun na naman. Nakita uli namin yung bahay sa harap namin. At mas malapit na kami doon. Ang lalong mas nagpatakot sa akin, may mga tao sa bakuran. Nakatitig sila sa akin. Nagulat na lang ako nung biglang mapatakbo si Sherwin. Hindi ko na napigil ang takot ko. Tumakbo na rin ako pasunod sa kanya. Pero lalo akong kinabahan nung mawala siya sa paningin ko. Tapos ayun na naman, nakita ko uli yung bahay sa harap ko. Nandoon na talaga ako sa gilid ng bakuran nun. Nagpalinga-linga ako. Ang daming mga kaluluwang nakatitig sa akin. Napaatras ako hanggang sa mapaupo ako sa lupa. Nanginginig na ako nun. Hindi ko malaman kung saan ko ipapako yung mga mata ko. Kahit saan kasi ako tumingin, may mga multo talaga. May lalaki, may babae, may matanda at bata. Meron nga ring mga banyaga. Hindi nga nagtagal ay nahilo na ako. Naiyak na ako sa takot. Pumikit ako. Siniksik ko yung mukha ko sa pagitan ng mga tuhod ko. Nagmamakaawa ako na wag silang lumapit sa akin. Sabi ko bayaan na nila akong umuwi at hindi ko na sila guguluhin. Ilang sandali pa, may tumapik sa balikat ko. Nagulat pa ako nun. Napatili ng konti sabay tayo. Doon ay nakita ko sina Sherwin at Lolo. Napansin ko ring gabi na pala. Sinamahan nila ako pabalik sa bahay. Nakauwi naman kami nun. Yun nga lang, kinabukasan din ay bumiyahe na ako pa Davao. Doon ko na lang hinintay yung biyahe ko pabalik ng Cebu. Ayaw na kasi ni Lolo na magtagal pa ako ron. Baka raw kasi ano pang mangyari sa akin. Hello po sa mga nakikinig sa channel na ito. Tawagin niyo po ako sa palayaw kong Kokoy. 16 years old.
avid listener po ng Pinoy Creepypasta. Siguro mga 2 taon na rin. Itong kakaibang karanasan ko ay nangyari nito lang nakaraang August 2025. Taga Samal Island po pala ako. Hapon po nito, tumatambay-tambay lang ako sa may baybayin ng dagat. Nakaharap po kasi sa mismong dagat ang bahay namin. Doon ay napadako sa may batuhan ang mga mata ko. Ito po yung mga bato na magagaspang pero hindi naman masyadong malaki. Nagtaka ako kasi may nakita akong kulay puting bato roon. Lumapit ako. Kakaiba kasi yung kulay. Talagang nangingibabaw sa gitna ng batuhan. Pero hindi masyadong halata kasi natatabunan ng ibang bato. Paglapit ay inalis ko yung isang magaspang na bato at nagulat ako sa nakita ko. Bilog na bato kasi yun pero talagang perpekto yung pagkabilog. Mukha siyang hulin pero sigurado naman ako na bato talaga yun. Namangha ako kaya inabot ko yun. Nung mahawakan ko na, inagulat ako. Sa sobrang pagkabigla ko pa nga ay napatihaya ako sa batuhan. Para kasing may kung anong puwersa na biglang tumulak sa akin galing sa bato. Para akong hinipan ng malakas na hangin. Napapikit ako pero pinilit kong bumangon agad. Nung dumilat na ako ay doon na ako natigilan. Talagang kabadong-kabado ako sa nakikita ko. Iba na kasi yung paligid. Napakalakas ng hangin at napakalaki ng mga alon. Kung ikukumpara, parang hinahagupit ng malakas na bagyo yung dalampasigan. Kita kong nahihipan yung mga buhangin. Grabe rin yung pagsayaw ng mga puno at nyog. Yung mga bahay din ay halos mabuwal na sa lakas ng hangin. Grabe na yung panginginig ng mga grills sa bintana at kumakaway na yung mga yero. Hindi nagtagal ay natauhan ako. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko nararamdaman yung hangin. Parang hindi ako kasama sa eksenang yun ng bagyo. Pero hindi ko pa rin mapigilang matakot nung makita yung isang higanting alon. Hindi naman kamukha ng mga tsunami sa TV pero malaki siya kaysa sa ordinaryong mga alon. Papunta yun sa kinaroroonan kong dalampasigan. Tumayo ako. Tatakbo pa sana ako pero naabutan na ako. Hindi ko na nagawang sumigaw. Basta dumapa na lang ako sa baybayin at pumikit. Nagtaka na naman ako. Wala kasi akong maramdamang alon. Tuyo pa rin yung katawan ko. Nung maramdamang maaliwalas naman yung paligid, ay doon na ako dumilat. Napansin kong ordinaryo na yung nakikita ko. Hapon, palubog ang araw. Sakto lang ang ihip ng hangin at yung mga alon sa dagat. Hindi ko talaga maintindihan kung ano yung nakita ko at yung na-experience ko. Imposible naman kasing guni-guni lang yun. Hindi rin naman panaginip kasi gising na gising naman ako. Hinanap ko yung bato. Hindi ko na makita. Siguro ay nabitawan ko nung una akong mapatihaya. Buong akala ko talaga ay yun na yun. Tapos na yung bangungot ko. Pero makalipas ang halos 2 buwan ay hinagupit nga ng habagat ang lugar namin. Hindi bagyo pero napakalakas ng hangin at alon. Maraming mga bahay ang nasira. Swerte na lang na walang namatay. Nakapag-announce naman kasi ng evacuation bago pa tumama yung dilubyo na yon. Wasak ang bahay namin pero ligtas kami. Yun nga lang, hindi ko pa rin talaga alam kung anong meron sa batong yun. Bakit ko kaya nakita yung ganoong pangitain? Ako po si Jojo, 28 years old. Itong kwento ko ay naranasan namin ng mga tropa ko noong 2016. May nabasa kasi kami noon na isang news article. Meron daw grupo ng mga vlogger na nag-ghost hunting sa iba't ibang lugar sa Davao. Kasama sa pinuntahan nila, yung isang lumang sementeryo ng mga Amerikano. Natakot daw talaga sila ng husto roon. Naging interesado kami ng mga kaibigan kong sina Tristan at Adi dahil nga doon sa nabasa namin. Ang resulta ay naisip naming mag-ghost hunting din sa mismong sementeryong yon. Pasado alas 5 po nang makarating kami sa lugar. May dala kaming flashlight, mga kandila at ilang pang snack. Si Adi naman ay may dalang Ouija board.
Tawanan pa kami ni Tristan kasi talagang naisip pa yon ni Adi. Sabi naman ni Adi, mabuti na raw yon, pampadagdag ng enjoyment. Ayun nga at lumakad kami papasok sa sementeryo. Lumang-luma na talaga yung lugar. Halos hindi na nga po naaalagaan. Nakakailang lakad pa lang kami ay nakaramdam na ako ng kakaibang lamig sa hangin. Pinagpapawisan din ako. Pero syempre hindi ko sinabi sa mga kasama ko. Mamaya kasi baka pagtawanan pa nila ako. Baka makantsawan pa ako na duwag. Habang naglalakad ay may natanaw akong tao sa malayo. Hindi ko siya makita masyado kasi malayo nga siya. Isa pa ay padilim na yung paligid. Pero nakita kong nakasuot siya ng puting polo at itim na pantalon. Napansin ko rin na maraming uban yung buhok niya. Kaya naisip kong baka isang matanda. Siguro ay bumibisita sa sementeryo. Makalipas ang ilang segundo, may tinuro si Adi. May lalaki raw na nagmamasid sa amin. Napakurap ako. Wala na yung matandang nakikita ko. Lumingon ako sa tinuro ni Adi. Nagtaka ako kasi nandoon na yung matanda. Nakaputing polo pa rin at itim na pantalon. Medyo tinatablan na ako ng takot nun. Paano nga naman kasi biglang malilipat sa kabilang dako yung matandang yun? Uupo na sana kami sa isang nicho nang si Tristan naman ang may nakita. Napatingin kami doon ni Adi. Nakita na naman namin yung nakaputing matanda. Malayo pa rin siya sa kinalalagyan namin. Doon ay kumbinsido na kaming tatlo na may kakaiba doon sa lalaking yun. Pero imbis na umalis ay natuwa pa si Adi. Gamitin na raw namin yung Ouija board. Kumontra ako. Hindi na nga kasi talaga maganda ang kutob ko doon sa lugar na yun. Kaso ayun na nga, nagsimula na silang kantsawan ako. Naduduwag na raw ba ako? Para saan pa raw na nag-ghost hunting kami kung matatakot lang din ako? Ang ending ay napapayag nila ako. Nilapag namin yung Ouija board sa ibabaw ng isang nicho. Lingon ako ng lingon habang hinahanda ni Tristan yung mga kandila. Hindi ko na makita yung matanda. Pero hindi nawala ang kaba at takot ko sa paligid. Nagsalita si Adi. Magsimula na raw kami. Nilabas niya yung isang baso. Ilalapag na sana niya yon sa gitna ng Ouija board nang bigla na lang yung nabasag. Gulat kaming napatayo. Lumayo kami doon sa nicho na pinatungan ng Ouija board. Nanigas talaga kami sa pagkawindang at natauhan lang kaming sabay-sabay nang bigla na lang tumilapo ng Ouija board. Hindi namin yun ginalaw at wala ring malakas na hangin. Mga 2 metro lang ang tinalsik nun, pero ang direksyon ay sa daan palabas. Noon din ay hindi na kami nagmatigas. Sabay-sabay kaming napakaripas ng takbo paalis sa sementeryong yon. Naisip naming siguro ayaw lang ng mga naroon na guluhin namin sila. Hindi na rin kami nag-ghost hunting ulit kahit kailan. Magandang araw po sa lahat. Ako po si John Ray. Taga rito po sa may Samal Island. Kung hindi nyo po alam ay ito yung isla na nasa harap ng Davao City. At dito lang din po sa may amin nangyari itong ikukwento ko. 2023 po ito. 15 pa lang ako noon at nasa grade 9. Kumalat ang usap-usapan tungkol sa wakwak. Ito yung sinasabi nilang ibong aswang. May nakakita raw nun. Narinig din daw ang kakaiba nitong huni. Kakaiba sa tunog ng ordinaryong mga ibon. Yun nga lang ay marami ring hindi naniwala na wakwak ang nakita ng mga tao. May nagsasabi na ibon lang daw talaga yun, na aktibo kapag gabi. Marami nga naman kasing mga ibon na kakaiba ang tunog o huni. Kasama sa mga hindi naniniwala, ang lolo Mando ko. Simula pagkabata kasi ay sa Samal na siya nakatira. Wala naman daw siyang nakikitang wakwak o kahit anong aswang. Siyempre kampi ako kay lolo. Kaya hindi ako naniwala sa mga kumalat na mga usapan dati. Kaso may nangyari. Makalipas lang ang mahigit 1 linggo. Matapos kumalat ang sabi-sabi,
na may namataan nga na wakwak. Pauwi ako nito. Galing ako sa birthday ng isang pinsan ko. Siguro ay mag-aalas 9 na noon ng gabi. Hindi naman ganun kalayo yung lalakarin, pero kailangan kong dumaan sa kakahuyan. Ayos naman yung lakad ko sana. Pero nung malapit na ako sa amin, may napansin ako sa sanga ng isang puno. May nakadapo doon na isang ibon. Kalahati lang yung buwan pero nasisinagan yung ibon. Kaya nakita ko siya ng malinaw. Itim ang kulay niya at mas malaki yun ng konti sa kalapati. Nagka-interes ako sa ibon. Gawa nga ng medyo pilyo ako noon, ay pumulot ako ng bato. Hinagis ko sa ibon. Nagtaka ako kasi parang hindi siya nasaktan. Hindi man lang kasi siya nagalaw sa kinatatayuan niya. Hindi rin siya nagulat at lumipad. Ang nangyari pa ay lumingon sa akin. Dito na ako parang sinampal ng takot. Yung mga mata niya kasi parang mga mata ng tao. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Nakatitig lang ako sa kanya ng ilang segundo hanggang sa napansin kong may nagbago sa kanya. Hindi ko alam kung paano nangyari. Basta yung mukha niya ay parang mukha ng ibon na may halong features ng tao. Napasigaw na ako. Mabilis akong kumaripas papunta sa direksyon ng bahay namin ni Lolo. Dinig kong may pumapagaspas sa likod ko. Tunog yun ng malalaking mga pakpak. Pero hindi ako lumingon. Ayoko siyang makita. Takbo lang ako ng takbo. Nung matanaw ko na yung bahay ay sumigaw pa ako. Tinawag ko si Lolo. Talagang nilakasan ko para marinig niya ako agad. Hanggang sa nakita ko si Lolo sa may likod bahay. Dumiretso ako doon. Tinanong niya ako kung anong problema. Nanginginig naman akong nagkwento. Sinabi ko nga na hinabol ako ng ibon na mukhang tao. Nilingon namin yung dinaanan ko. Tumindi yung takot ko nung may makita kaming tao. Medyo malayo kaya anino lang yung natatanaw namin. Pero batay sa haba ng buhok ay babae siguro. Nagtaka ako kasi sigurado naman ako na walang babae roon. Umakto si Lolo na lalapit. Pinigilan ko siya pero ayaw niyang makinig. Pero nakakailang hakbang pa lang si Lolo ay hindi na namin makita yung tao. Ang napansin na lang namin ay may napakalaking ibon na lumipad palayo. Kakaiba rin ang tunog. Napakasakit sa tenga. Kung wakwak man ang nakita ko o iba pang nilalang ay hindi namin alam. Ang mahalaga lang sa akin ay hindi kami napahamak at hindi na namin nakita yun uli. Magandang gabi po sa inyo, Sir Nevquero. Ako po si Rene. Taga Davao de Oro po ako. Isang long time listener ng inyong channel. Bale, palipas oras ko po ang mga kwento nyo habang tumatao ako rito sa hardware namin. Kaya nga po, eto, naisip ko na ring ibahagi ang personal na experience ko. Isang nakakatakot at kakaibang experience noong 13 years old pa lang ako. 2007 ito. Ang Davao de Oro ay Compostela Valley Province pa noon. Ikakasal ang isang pinsan ni Mama, kaya bumiyahe kaming buong pamilya. Ako, yung mga magulang namin, tapos kuya ko. Gamit namin yung owner ni Papa. Ilang oras na biyahe po yun mula sa amin. Dumiretso kami sa venue ng isang sikat at mamahaling resort sa Davao City. Nung medyo malapit na kami sa resort, nadaan kami sa tahimik na kalsada. Noong panahon na yon ay puro puno at damuhan pa lang ang nasa gilid-gilid ng kalsadang yon. Wala halos mga bahay. Sanay naman ako sa mga ganoong lugar. Marami naman kasing ganoon sa probinsya pa lang namin. Pero nagtaka si na Mama nung may madaanan kaming isang sign. Nasa gitna ng kalsada at kulay yellow. Kaya kitang-kita talaga. Ang nakasulat ay "Waving Children. Please wave back." Nagtanong si Kuya kay Papa kung ano yun. Pero hindi alam ni Papa. Wala naman daw yun nung mga dating punta niya sa lugar. Kahit si Mama ay wala ring alam. Binaliwala na lang namin. Pero hindi pa man kami nakakalayo sa sign na yun
may nakita kaming ilang mga bata. Nasa gilid sila ng daan. Siguro nasa 10 o 15 yata sila. Kumakaway sila sa amin. Dire-diretso lang ang drive ni Papa. Walang kumaway kahit sino sa amin. Takang-taka kami kasi kung para saan yung pagkaway nila. Talagang natahimik lang kami. Lalo pa at seryosong-seryoso yung titig ng mga bata sa sasakyan namin. Hindi sila nakangiti. Talagang kumakaway lang at nakatayo ng tuwid. Hanggang sa nakalayo na kami sa mga bata. Puro puno at damo na uli yung natatanaw namin. Akala namin ay yun na yun. Dire-diretso na kami papunta sa resort. Pero nagulat uli kami nung may madaanan uli kami na yellow sign. Ganoon pa rin ang nakalagay. At bago pa kami makareact, may nakita na naman kaming mga bata sa gilid ng daan. Nakatayo pa rin sila ng tuwid habang kumakaway. Nagkatinginan kaming 4. Sa gulat ay hindi namin nakawayan yung mga bata. Straight pa rin yung drive ni Papa. Tahimik lang kami. Ako halos hindi na ako makahinga sa kaba. Hindi nga nagtagal ay may nakita ulit kaming isa pang yellow sign. Pareho pa rin sa 2 nauna. Noon din ay nagsalita si Papa. Sabi niya kawayan namin yung mga bata pag nadaanan namin uli. Kaya naman nang makita namin sila, kumaway na kami. Pinilit ko pa nga na mag-smile kahit talagang takot na ako. At pagkatapos noon ay nakadiretso na kami sa biyahe namin. Hindi na namin nakita ulit yung misteryosong sign o yung mga bata. Narating na namin yung resort. Hindi na lang kami nagtanong-tanong doon tungkol sa naranasan namin. Ayaw kasi naming masira pa yung magandang mood ng mga nandoon sa kasal. Swerte na lang din siguro kasi wala na yung sign nung dumaan kami uli doon pa uwi. At wala na uli kaming nakitang mga bata na kumakaway sa gilid ng kalsada. Kamusta po sa inyo dyan? Ako po si Bernardo. Matanda na sa ngayon at meron ng mga apo. Narinig ko kasing nakikinig sa programa nyo ang anak kong babae. Kaya naisip ko ring magpadala ng sarili kong karanasan. 1980s, Sorsogon. Gabi ito. Naglalakad kami ni tatay pa uwi. Galing kami nun sa balon para mag-igib ng tubig. Tig-iisa kaming galon na bitbit nun. May itak namang nakasukbit sa bewang ni tatay. Pamproteksyon daw yon kung sakaling may makasalubong kaming masamang loob o mabangis na hayop. Nung malapit na kami sa bahay, may nakita kami. Merong kung anong hayop na nasa bakuran. Lumapit pa kami hanggang sa nalaman naming isa yung aso. Pero kakaiba yung itsura. Halos doble yung laki sa ordinaryong aso. Napakaitim din. Naaninag lang namin siya kasi may liwanag ng lampara galing sa loob ng bahay. Lumulusot kasi yung liwanag sa mga siwang ng dingding. Naestatwa ako sa kinatatayuan ko. Hawak ko pa rin yung isang galon ng tubig. Pero iba yung ginawa ni tatay. Agad siyang napatakbo papunta doon sa aso. Tumakbo rin yung aso palayo. Pero hinagis ni tatay yung dala niyang galon. Tinamaan yung hayop. Nagalit yata kasi humarap kay tatay. Umungol yun at nagtiim yung mga matatalim na ngipin niya. Tulo rin yung laway sa lupa. Doon na binunot ni tatay yung itak niya. Binulyawan niya yung aso. Pinapalayas niya yon. Wag daw kaming guluhin kasi hindi siya natatakot. Kumahol yung aso. Nanginig yung mga tuhod ko. Alam kong takot na rin si tatay pero hindi siya nagpatinag. Pumulot siya ng bato. Hinagis niya doon sa aso. Pagkatapos ay umamba siya ng taga. Napapaatras na yung aso. Binato uli yun ni tatay. Doon na tumakbo palayo yung malaking aso na yon. Tinawag ako ni tatay. Puntahan ko raw agad si nanay. Siya naman daw ay doon muna sa labas para magbantay. Baka nga naman kasi bumalik yung aso. Sumunod na lang ako kahit marami pa sana akong tanong tungkol sa aso. Taranta nga akong tumakbo papunta sa bahay namin. Pagkapasok ko ay nakita ko si nanay na nasa sala. Nakahiga sa banig.
Bali, nakatagilid siya. Yung likod niya ay nakasandal sa dingding. Pagkatingin ko sa kanya ay kinabahan ako agad. Para kasing may mali na hindi ko masabi. Lumapit ako. Tinapik-tapik ko siya. Ginigising ko. Pero hindi siya sumasagot. Hanggang sa mapansin kong hindi na siya humihinga. Pati tibok ng puso niya ay wala na rin. Doon na ako napasigaw. Tinawag ko si tatay. Si tatay mismo ang nagkumpirma na patay na si nanay. Pero nakakapagtaka. Wala naman kasi siyang sakit. Kaya bakit siya mamamatay ng ganun lang? Sabi ko na lang ay tawagin namin yung mga taga-barangay. Baka may maitulong sila sa pag-aasikaso kay nanay. Pero umiling si tatay. Sabi niya ay titignan muna raw niya si nanay. Yun nga ang ginawa niya. Sinuri niya si nanay. Agad ay napansin niyang parang magaan si nanay. Medyo laylay din yung bandang sikmura. Para bang wala na siyang laman. Tinuloy ni tatay yung pagtingin kay nanay hanggang sa nalaman niya ang isang nakakapangilabot na katotohanan. Pasensya na po sa mga kumakain, pero sinimot ng isang aswang ang laman loob ni nanay. Walang sugat sa tiyan niya kasi doon dinaan ang laman loob sa kanyang puwetan. Naroon ang medyo malaking punit. Nakakalungkot nga lang kasi hindi nahuli yung sinasabing aswang na yon. Yun ay kahit humingi kami ng tulong sa mga kalugar namin. Wala kaming magawa kundi ang mag-ingat na lang. Tapos protektahan ang mga mahal namin sa buhay para hindi na makapambiktima yung halimaw. Awa naman ng Diyos ay hindi na yun bumalik sa lugar namin. Yun nga lang, isa sa mga naging biktima niya ay ang nanay ko. Hindi ako magbabanggit ng pangalan na specific sa lugar sa Davao kasi ayoko namang mapasama kayo. Pero gusto ko lang sanang i-share itong creepy experience ko. Tawagin niyo po akong Sheng. January 2017 nung nangyari itong experience ko. 23 pa lang ako nun. Tapos kakabreak lang namin ng fiancé ko dapat. New Year na New Year pero bigla na lang nagpaalam. Hahanapin daw muna ang sarili. At alam nyo na, ibang tao pala ang hinahanap. Ngayon po gumala ako sa isang mall. Konting kain-kain, window shopping at lakad-lakad habang nag-i-emote. Hanggang sa nakarating ako sa ikalimang palapag. Sa ikalimang palapag ay wala masyadong mga shop o store. Tuloy lang ako sa paglalakad-lakad ng mabagal. Lumapit ako sa may railings. Tumingin ako pababa. Mula sa railings na yon ay tanaw mo yung ibabang mga floors ng mall. Kita hanggang sa pinakababang palapag. Gaya kasi sa ibang mall ay parang donut yung shape ng building. Nasa ganoong posisyon ako nung maramdaman kong may lumalakad sa likod ko. Lumingon ako pero wala naman akong nakitang tao. Hinayaan ko na lang kasi baka nga naman ibang tao lang. Nasa mall nga naman kasi ako. Pero naulit pa rin yun ng ikalawa at ikatlong beses. Naramdaman kong may lumalakad sa likod ko. Pero walang kahit sino paglingon ko. Kaya naman nainis na ako nung naramdaman ko na naman siya sa ikaapat na pagkakataon. Para kasing may nantitrip sa akin. Pero nung lilingunin ko na sana, bigla namang may dumampi sa likod ko. Napakalamig nun. Pero sigurado ako na kamay yun ng tao. Gusto kong harapin yung nasa likod ko at alisin yung kamay niya. Ang kaso, hindi ako makakilos. Talagang nanigas ako. Nanatili lang ako na nakatitig sa ibaba. Hindi nagtagal ay hinaplos-haplos na niya yung likod ko. Pabalik-balik lang. Taas baba yung haplos. Dapat ay natakot na ako noon. Kaso iba yung naramdaman ko. Hindi ko maintindihan pero biglang bumigat ang puso ko. Naalala ko yung ex ko. Bago ko pa man mamalayan ay umiiyak na pala ako habang nakatitig pababa. Tuloy-tuloy pa rin ang paghaplos ng malamig na palad sa likod ko. Pero hindi ko na yun halos maramdaman.
kasi iyak na ako ng iyak. Napadiin yung pagkakahawak ko sa railings. Nakatitig pa rin ako pababa. Sa bigat ng pakiramdam ko ay para bang gusto ko na lang magpahulog na lang doon. Gusto ko na lang tapusin ang lahat hanggang sa dumiin yung pagkakahaplos sa likod ko. Hindi na lang yun simpleng haplos. Talagang tinutulak na niya ako. Doon ay unti-unti nang lumakas ang takot ko. Yung lungkot at depresyon ko ay napalitan na ng takot na mahulog at mamatay ako. Oo, broken hearted ako nun, pero ayoko pa namang mamatay. Tinuon ko yung utak ko sa paulit-ulit na isiping gusto ko pang mabuhay. Gusto ko lang ay makamove on mula sa sakit na yon. Hanggang sa ayun na, unti-unti na akong nakagalaw. Doon ko na pinwersa yung katawan ko palayo sa railings. Napaupo pa nga ako sa sahig. Lumingon ako at wala akong makitang kahit na sino. Mabilis akong umalis sa palapag na yon at lumabas ng mall. Simula noon ay hindi na ako umakyat sa floor na yon. Lalo na nang mabalitaan kong may tumalon nga sa mismong spot na tinayuan ko. 1 buwan lang matapos ang experience ko. Naka-move on naman ako at may sariling pamilya na po ngayon. Pero napapaisip pa rin ako paminsan-minsan. Ano kaya yung nilalang na yun? Na para bang nagtutulak sa akin na tumalon na lang at wakasan ang buhay ko nung araw na yon.